A blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? At tayo ay gaganap ulit ng ating morning devotion. Ayan. At tulad ng dati, bago po tayo mag-start, tayo muna ay manalangin. No? Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat Panginoon sa panibagong kalakasan at sa pagtulong mo sa amin Panginoon na kami ay bumangon Panginoon na may kasiglahan. Maraming salamat Panginoon sa napakadami mong biyaya at pagpapala sa amin. Gayon din sa pagkakataon na ito Panginoon na muli tatanggap kami ulit Panginoon ng biyaya sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa ng iyong banal na spirito ang bawat isa sa amin, buksan mo ang aming puso at isipan at tulungan mo Panginoon na maging handa kami sa pagtanggap ng iyong mabuting mensahe upang ito ay aming isa puso, isa isip at makita sa aming pamumuhay Panginoon. Tinadalangin din namin Panginoon na gabayan mo ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasyahan mo po ako ng iyong banal na spirito Panginoon upang maibahagi ko ito ng may kalinawan at karunungan. Ang mga mahal po namin sa buhay, Ama, na malayo sa aming piling sa mga oras na ito, gabayan mo rin sila, Panginoon, ingatan at tulungan, Panginoon, na anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon, ay magkaroon sila ng katagumpayan. Gayon din, Panginoon, tulungan mo po na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. At Ama, dinadalangin ko rin po ang mga nakakasama namin sa live, nanonood sa live na ito, nanonood ng replay, Panginoon. Ikaw rin po nawa ang magpala sa kanila. Ikaw po ang magbasbas sa kanila, Panginoon. At ikaw ang tumulong sa kanila sa anumang suliranin o anumang pagsubok na kinahaharap nila, Panginoon. Gayon din ang mga kapatiran namin na dumaraan sa mga pagkakasakit, Panginoon, at pagsubok sa buhay. Ikaw po nawa ang tumulong, Panginoon, at magpagaling sa kanila at magbigay katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. Ama, patuloy mo po nawang gawin kaming karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito idalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po. A blessed morning kay Auntie Neddy. Hello Auntie. Ayan. At sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. Ayan. Habang yung iba ay, kasi medyo na iba yung oras ko, medyo umaga ako, o naging maaga ako ngayon. Ano? Ayan. At ang ating title ng ating morning devotion is Joyful Learning. Yan. At ang teksto po ay matatagpuan natin sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1 to 3. Yan. Romans chapter 12 verse 1 to 3. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Ayan, napakagandang mga salita na nabasa natin, no, mula sa banal na kasulatan sa umagang ito. Basbasa nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan. Naalala ko dito, no, na sabi niya is offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. No, this is your true and proper worship. Ang pag-offer pala natin ng ating
ng ating sarili sa ating Panginoong Diyos ay bahagi pala ng ating pagsamba sa Kanya, na kailangan i-present natin yung ating sarili na malinis, no, na katanggap-tanggap, no, sa paningin ng ating Panginoong Diyos. So paano natin ito gagawin? Paano natin ipapresent yung ating sarili na katanggap-tanggap sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Dito yung kasunod niya, do not conform to the pattern of this world. Ito pala yung isang paraan para mai-present natin yung ating sarili sa ating Panginoong Diyos na maging katanggap-tanggap. Yung wag tayong umayon sa takbo ng mundo. Ayan, napakahirap. Kasi ako masasabi ko sa sarili ko, no, isa ito talaga na sacrifice na kailangan nating gawin kung gusto natin talagang mai-present natin yung sarili natin sa Panginoon na maging katanggap-tanggap. Kasi dito sa mundo hindi niya nakikilala ang ating Panginoong Diyos, pero dahil tayo ay narito, no, sa kapaligiran, so ibig sabihin kailangan ay piliin natin kung ano yung ating pwedeng i-absorb, no, ng mga information. Dapat piliin din natin yung mga gagawin natin, lalo na sa panahon ngayon, napakadali na maka-absorb tayo ng hindi magagandang pananaw ng tao, kasi halos lahat ngayon sa social media nagsasalita, nagbibigay ng kanilang mga information, no, may mga pinapakita, no, at madaling mapukaw yung attention natin, no, at madali rin tayong pwedeng madala tayo o maniwala tayo agad dun sa ating mga naririnig o nakikita. Pero dito may warning, so do not conform, wag tayong makiayon. So kung ang uso ngayon ay love yourself, ayan ang usong mga nababanggit ngayon, no, love yourself. Pero maging maingat tayo dyan sa word na love yourself, kasi yung love yourself na yan ay pwedeng nagdudulot na pala yan, nagtutulak na pala sa atin para maging selfish tayo. Tandaan natin na ang pag-ibig ay may dalang sakripisyo. Pero kung isasaisip natin na hindi, love yourself daw so mawawala yung sacrificial love na pwede nating ibigay sa ating kapwa, no, lalo tigit sa ating Panginoong Diyos, no. Halimbawa ay love yourself, sobrang pagod ako ngayon, ayoko munang mag-pray, matutulog muna ako. So 'di ba, no? So pwedeng misleading talaga 'yan, no? Kaya dito may warning talaga sa atin na do not conform, no? At pangalawa, kailangan, no, meron tayong pagbabago ng isip. Ayan, yung renewing of mind. Be transformed by the renewing of mind. Ayan. So, etong ating morning devotion, meron akong babasahin dito, no, tungkol dito sa joyful learning. In the city of Mysore, India, there's a school made of two refurbished train cars, no, connected end to end. Local educators teamed up with the Southwestern Railway Company to buy and remodel the discarded couches. Okay. So, dahil lumang-luma na itong train na ito, so kinuha na nila yung mga rito, no, yung mga upuan, no, yung mga gamit. So, the unit were essentially larger metal boxes unusable until workers installed stairways, fans, lights, and desks. Okay, ginawa nilang school yung yung lumang train, no. Asan na to? Workers also painted the walls and added colorful murals inside and out. Now, 60 students attended classes there because of the amazing transformation that took place. So, nga naman, yung isang lumang trend, no, naisip nila na naayusin ito at gawing classroom. So, something even more amazing takes place when we follow the Apostle Paul's command
to be transformed by the renewing of your mind, no? Oo nga, no? So, meron, katulad ng nabasa natin kanina, no? So, meron ding isang amazing na pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa. Kung i-apply natin ito, no? Yung sinabi ni Apostle Paul na be transformed by the renewing of your mind, no? Sa Romans 12:2. As we follow the Holy Spirit to uncouple us from the world and its ways, our thoughts and attitudes begin to change. We become more loving, more hopeful, and filled with inner peace. Yun, oo nga, no? Kasi nga, kung ipapahintulot natin ang banal na spirito, na baguhin tayo, no? Ang Holy Spirit, ilalayo niya tayo sa takbo ng mundo, sa kaugalian na meron itong mundo ngayon, no? At doon sa ating pagbabago, mas magkakaroon tayo ng kakayahan na magmahal at patuloy tayong magkakaroon ng pag-asa, no, mula sa ating Panginoong Diyos, at mapupuno tayo ng kapayapaan. So napakahalaga itong binanggit ni Apostle Paul na i-apply natin sa ating sarili, no? Something else happens too. Although this transformation process is ongoing and often has more stops and starts than a train ride, the process helps us understand what God wants for our lives. It takes us to a place where we will learn to know God's will. Learning His will may or may not involve specifics, but it always involves aligning ourselves with His character and His work and in the world. Ayan, no? So totoo naman na itong transformation na ito, hindi ito yung one click lang na pagka sinabi ko magbabago na ako, talagang gagawin ko na kung ano ang tama, susunod na ako. Minsan dumarating tayo sa panghihina. Pero parang train nga, sabi niya na merong stop and start again. So pwede tayo mag-renew palagi sa ating Panginoong Diyos. Alam niya yung puso natin na pinipilit natin na gawin, na sumunod sa Kanya. At habang pinipilit natin yan, siya ang tutulong sa atin. Huwag tayong manlumo kung minsan hindi natin maiwasan, no, nakakagawa tayo ng halimbawa ako, no, dito sa tahanan, no, minsan dumarating din ako sa parang naiinis, no? Pero ayaw mong mainis, 'di ba? Pagka halimbawa meron kang nakita na hindi 'yun yung gusto mo, no? Parang nakakalimutan mo na dapat kalmado ka lang, no? Pero after noon, at naalala mo ang Panginoon, no, mag-pray ka, humingi ka ulit ng tulong sa Kanya, at bibigyan ka niya ulit ng kapayapaan sa pag-iisip, no? Parang ibig sabihin, mas makikita mo na, hayaan ko na nga, mas hahaba yung pasensya mo, mas magagawa mo yung transformation na kailangan, yung makapagpatuloy ka na magawa mo yung mabuti, no, sa paningin ng ating Panginoong Diyos. So, merong tao rito, ang pangalan niya ay Noli Kali. The name, ito pala yung name ng school. Tinawag nila, no, yung train na kinonvert nila into school ay tinawag nilang Nali Kali, no. The name of the transformed school in India means joyful learning. Yun pala yun. Kaya pala yun yung title ng ating morning devotion, no? So, yung transformation na yun ay pinangalanan nila na joyful learning. So, in English, no, how God's transforming power leading you to the joyful learning of His will. Ayan, yan ang tanong sa atin. Sa bawat isa sa atin, no, may naiwan na katanungan bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion. Paano tinatransform, no, mula sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos? Nakikita ba natin kung paano niya tinatransform tayo?
sa kanyang pamamaraan. Ayan, maaring tinatransform niya tayo using yung mga problema, yung mga pagsubok na dumarating sa atin, no? Mas lalo tayong tumatatag, mas lalo tayong nagkakaroon ng kaalaman, karunungan, mas lalo nating nararamdaman yung kanyang leading, yung kanyang pagpapala. Ayan, no? So, napakagandang paalala sa atin, no? Sa umagang ito, itong joyful learning. Habang tinatransform niya tayo, marami tayong benefit, no, bilang anak ng ating Panginoong Diyos. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. At bago tayo magtapos sa ating morning devotion sa umagang ito, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na siyang may kakayahan para mag-transform sa bawat isa sa amin, Panginoon. Magkaroon kami nitong renewing of minds, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng kakayahan para maging mabuting tao, maging able kami sa magmahal kami ng aming kapwa, at magkaroon kami nitong peace of mind. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw po ang siyang laging makita sa aming pamumuhay. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ay laging magbigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. At muli, Ama, ikaw po ang sumama sa amin sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, a blessed morning po sa bawat isa, at see you later po sa ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni Sister Joanna. Ayan, so siya ang ating evening devotion for the whole March. At sino kaya ang sa April, no? Malapit na mag-end ang itong March. 1 week na lang. Ay, a blessed morning kay Ading Shirley. Ayan, at gayon din sa lahat po ng manonood ng replay ng live na ito. Ayan. So, see you later and God bless.